Okay. So, sa walang pagkaabala ay samahan niyo akong pagbasa ng mga salita ng Diyos bilang isang ating pundasyon in the book of Revelation. Wow, Revelation. So alam niyo, bihira na lang natin itong nababasa. No? Pero magandang pag-aralan ito at kumuha ako ng mga kaunting mga verses dito upang bigyan natin ng ma-emphasize or diin ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Ang babasahin ko po ay dito po sa book of Revelation chapter 2, verses 18 hanggang 29. Pero magbibigay ako ng pansin or focus dito sa verse 26 hanggang 28. Itong babasahin natin, ang context nito, ito ay sulat para sa iglesia ng Thyatira. Now, forgive me kung babasahin ko siya sa ERV translation. Okay, sa verse 18, samahan niyo ako sa pagbasa. Write this to the angel of the church of Thyatira. Here is the message from the Son of God. The one who has eyes that blazed like fire and feet like shining brass. I know what you do. I know about your love, your faith, your service, and your patience. I know that you are doing more now than you did at first. But I have this against you. You let that woman Jezebel do what she wants. She says that she is a prophet, but she is leading my people away with her teaching. Jezebel leads my people to commit sexual sins and to eat food that is offered to idols. I have given her time to change her heart and turn away from her sin, but she does not want to change. Verse 22, so I will throw her on a bed of suffering, and all those who commit adultery with her will suffer greatly. I will do this now if they don't turn away from the things she does. I will also kill her followers. Then all the churches will see that I am the one who knows what people feel and think, and I will repay each of you for what you have done. This is the Son of God is speaking. This is Jesus. But others of you in Thyatira have not followed her teaching. So merong mga kapatiran na hindi sumunod sa aral ni Jezebel. You have not learned the things they call Satan's deep secrets. This is what I say to you. I will not put any other burden on you. So verse 25, only hold on the truth you have until I come. I love this verse na sinabi ng ating Panginoon. Only hold on the truth you have until I come. I will give power over the nations to all those who win the victory and continue until the end to do what I want. They will rule the nations with an iron rod. They will break them to pieces like clay pots. They will have the same power I received from my Father, and I will give them the morning star. Wow, napakasarap ng verse nito. They will have the same power I received from my Father, sabi ito ni Jesus, and I will give them the morning star. Everyone who hears this should listen to what the Spirit says to the churches. Let us say amen to the words of God. Amen. Hallelujah. So, I believe na ating unawaan ang ating binasa. Hindi na ako uulit doon sa nangyari doon sa church ng Thyatira. This is a church. This is a believer sa loob ng
church ng Thyatira. Merong mga, sabihin natin mga kapatiran o mga believer na na-deceive sa mga aral ni Jezebel. Pero meron din na mga believers that they hold on the truth. At yung mga believer na yan na nag-hold on to the truth, hallelujah, ay merong reward sa ating Panginoon. Ang sabi doon, verse 26, ang sabi doon, I will give power over the nation to those who win. So ang holding of the truth ay hindi madali sapagkat maraming sa panahon natin ngayon na maraming deceiving na mga aral. Kapag tayo ay hindi naka-hold on to the truth, hallelujah, masasayang ang ating pinagpagalan sa matagal na panahon. Ngunit, ang sabi dito, to those who overcome, to those sa mga believers na naka-hold ng katotohanan, hallelujah, hanggang siya dumating, ang sabi dito, I will give him power to rule over the nations, to all those who win the victory and continue until the end, do what I want. Ang sabi dito, they will rule the nations with an iron rod. So merong tool na ibibigay ang ating Panginoon. Ano yung tool? Iron rod. Sino ba yung nakatita dito ng iron rod? Sa Tagalog, iron na tungkod. Siguro naman alam niyo yung tungkod. At ang sabi dito, meron kang authority to, ito yung mga overcomers, they will break them to pieces like clay pots. They will have the same power I received from the Father. The same power na meron sa Panginoon ay meron din sa mga believers who overcome. Hallelujah. And I will give them the morning star. At ang sabi dito, everyone who hears this should listen what the Spirit says to the churches. Hallelujah. At ang aking pamagat or title, ikinuha ko dito sa verse 26, or rather 27, the iron rod. Siguro, maganda muna nating pag-usapan kung ano ba yung literal meaning nitong rod na ito. Tungkod na ito. Very significant ba ang iron rod? Yes, it's a tool na ibibigay ng Panginoon. It's a reward na gagamitin ng mga overcomers. Sino ba mga overcomers dito? Say it! Hallelujah, sapagkat sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, yung binibigkas ng inyong mga bibig. Hallelujah, at ang inyong mga gawa, ito ay susunod na lamang. Hallelujah. Ang tool na ito, ang rod na ito, ang tungkod na ito, ay nakakatulong. Kapag ang tao ay bulag, ang ginagamit niya ay tungkod. Tama? Para saan ang tungkod na kanyang ginagamit? Well, bago siya humakbang, meron munang rod na siyang inuunang tinutok-tok doon sa floor, sa daanan. Para saan? To guide him, to protect him, at to discern kung ano ang mangyayari kapag siya ay mag-go on o hahakbang pa. Ang rod na yan ay nakakatulong sa mga tao. Hallelujah. At in spiritual, in the Bible, ang rod na yan ay gaya ng ating inawit, sa Psalms chapter 23, verses 1 hanggang 4, ito ang mensahe ng Panginoon. Sabi ni David, the Lord is my shepherd. Ang shepherd ay lagi-lagi niya dala ang tungkod. Sabi nila, ang shepherd, ang ginagawa niya sa tungkod ay pinampapalo sa mga tupang matitigas ang ulo. Well, tama yun. Pero alam niyo ba, dito sa verses na ating babasahin, ang rod na yan, ang tungkod na yan, ang staff na yan ng Panginoon Diyos
ay hindi para pamamalo. Now, babasahin natin. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. It's a tool ng Diyos upang tayo ay i-lead. Tama? I-lead sa tamang pastulan. I-lead sa tamang daan in the path of righteousness for the sake of His name. Sabi dito, even though I walk through the valley of the shadows of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. At yun pala ay hindi nagbibigay sakit, panakit sa mga tupa, kundi it's a comfort. Sapagkat alam mo, kapag merong rod na nag-aalalay sa iyo, alam mo, ang Diyos, ang shepherd, hallelujah, ay nasa iyong likuran lamang at ikay ginagabayan. Kahit madilim, alam mo, sapagkat nakikita ng shepherd ang pinakamainam na daanan para sa iyo. At walang ibinigay, sabi natin, ang shepherd na yan na iniisip na masama sa tupa na i-lead sila dun sa ditch, dun sa hukay. Kundi, ang sabi doon, a good shepherd, sabi ng ating Panginoon, I am a good shepherd sapagkat inalay ko ang aking buhay alang-alang sa tupa. At maraming mga kwento na ating mababasa sa Bible na ang shepherd ay hindi lamang tagapaalaga, kundi they are the protector sa mga sheep. Katulad sa panahon ni David, mayroong leon, mayroong oso, mayroong wolf na gustong kumain o kumuha sa mga sheep na meron siyang inaalagaan. Ngunit si David, hallelujah, as a shepherd, ibinigay niya ang kanyang buhay upang ipagtanggol ang sheep na yan. Can you imagine, ang iyong buhay ibibigay mo alang-alang sa tupa? Kung ikaw ang shepherd, pwede pa naman manganak yung ibang shepherd, ibang tupa. Pero ito, ipinakita dito na ang Diyos ay nagsisimbolize ng pagmamahal niya sa pamamagitan ng paggabay, pag-rescue, pag-defend sa mga kanyang mga tupa. Siya ay merong tool na ginagamit. At yan ay yung rod or yung staff. At yan ang nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ating inawit, kung ano ang Diyos noon, siyang Diyos ngayon na ating pinaglilingkuran at ating sinasampalatayanan. Hallelujah. Therefore, bakit tayo matatakot kung ang Diyos ang may kontrol ng lahat? That is the reason sa ating inawit, and I will trust in you alone. At yan nawa ang makita natin sa ating mga buhay. Minsan, tila baga na tayo dumadaan sa mga madidilim at hindi nating maunawaan, ngunit ating laging babalikan ang pangako ng Diyos. And I will guide you, lead you, protect you, and love you. Hallelujah. At pupunta naman tayo sa spiritual meaning ng rod. Well, gaya ng aking nabanggit kanina, ang inawit ni David, ang rod ay ginagamit para ito ay paggabay. Pero sometimes, ginagamit ito na pamalo sa matitigas ng mga ulo ng tupa. Well, pupunta tayo sa pag-aaral niyan. Ang spiritual meaning ng rod and staff is the Word of God. Rod and staff, ang meaning niyan sa Bible ay salita ng Diyos. Kung ating itong i-connect doon sa ating binasa sa Book of Psalms chapter 23, paano ba tayo ginagabayan ng Diyos? Literal ba na meron hawak-hawak siyang rod? Or ito ba ay tayo ginagabayan sa pamamagitan ng kanyang mga salita? For example, tayo ay lalakad doon sa kadiliman, pero ang salita ng Diyos ay darating sa ating puso at magbibigay sa iyo ng comfort. The rod itself or the staff itself, ang meaning nito ay ang mga salita ng Diyos.
Basahin natin ang Jeremiah chapter 23 verse 29. Ang book of Jeremiah chapter 23, ang context nito, God's judgment on the lying prophets. Sapagkat merong mga propeta na pinili ng Diyos, ngunit may mga propeta na mga sinungaling. Yung sinasabi nila na, "Thus saith the Lord," ito yung sinabi ng Diyos sa akin sa panaginip. Pero kung babasahin yung buong context ng Jeremiah 23, ang mga propeta ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. Kaya ang sabi dito ni Jeremiah sa verse 29, Jeremiah chapter 23 verse 29, "Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces?" Dito, ang word na ginamit is hammer. Ang hammer ay inuugnay ito sa panahon ng Old Testament ng pagpukol o pagtuwid o pag-judge. 'Di ba si Moses, meron siyang dalang tungkod dun sa book of Numbers chapter 20 verse 7 hanggang 11. Sabi ng Diyos, "Anong hawak mo, yung staff na yan, at ang gawin mo ay pukpukin mo ang bato." Struck the rock at merong tubig na lalabas. Ngunit dahilan sa pressure, ang ginawa niya, hinampas niya ang bato. At dumating ang pagkakataon na mali ang ganyang ginawa. Sometimes, minibigyan tayo ng Diyos ng instruction, ngunit hindi natin nasusunod. Ngunit ang bagay natin pinag-uusapan, ang hammer na yan ay tinitipot larawan sa staff or sa rod. I hope na nasusundan niyo. At kung babasahin natin ang Isaiah chapter 11 verse 4, sabi dito, "But the righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked." Kung titingnan natin, babasahin ko ulit, ang sabi sa second phrase, "He shall smite the earth with the rod of his mouth." Sa papaanong paraan niya i-smite ang earth o ang world sa pamamagitan ng rod of his mouth? Kung literal natin itong iisipin, hindi natin pwedeng isipin na yung bibig niya ay merong tungkod na lumalabas na nag-i-struck doon sa earth. Oh, come on. It's a figurative. Pero makikita natin, ang pinitipot larawan niya dito ay hindi literal na rod, kundi ito ay ang salita na lumalabas sa kanyang bibig. He will smite the earth by the word na lumalabas sa kanyang bibig. I hope na susundan niyo ako. At yung he na yan, it's pertaining to Jesus. Na meron siyang gagampanan, it's a prophecy na meron siyang gagampanan sa pagdating niya in first coming na i-judge niya ang mga tao sa pamagitan ng mga salita. At hindi sa kanyang salita, kundi ang salita ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya. Mamaya makikita niyo ang pinapatungkulan yan. Ngayon, titingnan natin, the person who had a rod is the person can judge the world. Kanina ating nakita, sabi ng Panginoon, "I will give you the iron rod." Ibig sabihin, nasa Kanya at ibibigay niya sa mga overcomers. Ibig sabihin, bibigyan niya tayo ng authority. Nabasa natin ang Book of Revelation, chapter 2, dun sa church ng Thyatira. Bibigyan sila ng authority to rule sa pamamagitan ng rod of iron or iron na rod. It's the same thing na ipinapakita dito sa Book of
Isaiah chapter 11, verse 4. The person who has the rod is the person who can judge the world. I hope na nasusundan niyo pa ako. Now, pupunta tayo sa mga prophecies. Meron ditong 3 prophecies at ipapakita natin lang fulfillment. Sa Genesis chapter 49, verses 8 hanggang 10, ito'y patungkol kay Judah. Ang context nito, sa Genesis chapter 49, Jacob blesses his son. Ang anak ni Jacob dito ay, sa verse 8 ay si Judah. Ang sabi dito sa verse 8, Judah, your brother will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's son will bow down to you. You are a lion's cub, Judah. You return from the prey, my son. Like a lion, he crouches and he lies down. Like a lion's, who dares to roast him? So verse 10, the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. Now, I hope na nasusundan niyo ko. Si Judah, na binibless ni Jacob na kanyang tatay, ang sinabi niya, si Judah daw ay katulad ng isang leon. At si Judah daw ay merong scepter na hindi maaalis sa kanya at meron siyang ruler staff from between in his feet until he to whom it belongs shall come and the obedience of the nations shall be his. Can you imagine, sabi sa verse 8, si Judah daw ay papupurihan ng kaniyang mga kapatid dahilan siya ay nanagumpay. Sounds familiar? At ang sabi dito, your father's sons will bow down to you. Bow down, sometimes, ang kadikit nito ay worship you. At yun ang blessing na ginagawad ni Jacob para sa kanyang anak na si Judah. At alam natin kung sino ang pinapatungkulan na yan. At alam natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit? Diba sa Revelation chapter 5, verse 5? Basahin nga natin. Actually, maganda yan, verse 1 hanggang 5. At ang sabi doon, sa verse 1 muna ating basahin, I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written inside and on the back, sealed up with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book, to break its seals? And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the book or to look into it. Then I began to weep greatly because no one was found worthy. Umiyak si John sapagkat wala siyang nakitang karapat-dapat to open the book or to look into it. Pagbukas at sa tumingin pa lamang nito, hindi siyang kakitang nakarapat-dapat. Pero sa verse 5, and one of the elders said to me, stop weeping, behold the lion. Wow! Yung Judah, kanina sa ating nabasa, sa verse 8, ay pinapatungkol na si Judah ay katulad ng isang leon. Pero ang sabi dito, the lion that is from the tribe of Judah, the root of David, has overcome so as to open the book and the 7 seals. Aha, yun pala. Walang iba na pinapatungkol dito si John, kundi ang isang leon na nagmula sa angkan ni Judah na nanagumpay. At pagtingin niya sa verse 6,
And I saw between the throne with the four living creatures and the elders and the Lamb standing as if slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent out into all the earth. Verse 7. And he came and took the book. Sino to? Yung ating Panginoon na nagumpay. Out of the right hand of him who sat on the throne. Verse 8. And he had taken the book. The 4 living creatures and the 24 elders fell down. Oh, nakita natin dito kay Judah ng blessing ni Jacob. The father's sons at saka kanyang mga brothers ay pupurihin siya at sasambahin siya. At fell down before the Lamb. Kanina, leon, ngunit dito, lamb na. Each one holding a harp and a golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Last verse, verse 9. And they sang a new song saying, Worthy are you to take the book and to break its seals, for you were slain. Oh my, sino ba yan? Ang ating Panginoon, and purchased for God with the blood men from every tribe and tongue and people and nations. Walang iba ang pinapatungkol dyan, ang ating Panginoon. Madalas yan ikino-connect ang Judah at ang ating Panginoon. Pinapakita ito na pagtitipot larawan. Hallelujah. Second prophecies nating pwedeng ipapakita. Hallelujah. Pinapakita lamang dito ng ating Panginoon. Sabi sa verse, kanina nating binasa sa verse 10 ng book of Genesis chapter 49, ay meron siyang scepter na hindi mawawala sa kanya at meron siyang ruler staff between his feet na magja-judge sa nations. No longer than ng ating Panginoon. So sa second prophecies, alam naman natin to sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. This will happen when the special child is born. God will give us a son who will be responsible for leading the people. His name will be Wonderful Counselor, Powerful God, Father who lives forever, Prince of Peace. His power will continue to grow, and there will be peace without end. This will establish him as the king sitting on David's throne and ruling his kingdom. He will rule with goodness and justice forever and ever. The strong love that the Lord all-powerful has for His people will make this happen. Ito ay prophecy ng Diyos sa darating na panahon na isusugo ang kanyang anak, no longer than ang ating Panginoon, na maghahari at magro-rule, na mayroong hawak-hawak na tabak at mayroong hawak-hawak rather na staff na magja-judge sa people. Ang daladalahin niya, government ng Diyos. Ang daladala niya ay ang salita na umiiral sa langit, which is salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy, ang prophecy na number 3 nating pwedeng tignan, makikita natin sa Book of Psalms, chapter 2, verses 6 hanggang 9. He say, I have chosen this man to be a king. He will rule on my Zion, my holy mountain. This is God is speaking. So meron siyang pinili. Ang pinili niya, itong tao na daw to ay magiging king, and he will rule on Zion, my holy mountain. Let me tell you about the Lord's agreement. He said to me, Today I have become your father, and you are my son. If you ask, I will give you to the nations. Everyone on earth will be yours. Kung hihilingin mo lang, sabi sa ito ng Diyos sa kanyang anak, nang ibigay sa kanyang nations, ang lahat na ito ibibigay ko, sabi ng Diyos. Sino nagbigay ng kapangyarihan? Ang Diyos sa kanyang anak. At ang sabi sa verse 9, You will rule over them with great power. Oh my. You will scatter your enemies like a broken pieces of pottery. Oh my, may kasamang judgment. Binigyan siya ng tool ng Diyos, which is sabihin natin,
a rod. What purpose? Is to judge. At ang sabi dito, ang fulfillment nito ay makikita natin sa Book of Acts, chapter 13, verse 33. God had fulfilled the same unto us, their children, in that He had raised up Jesus again, as it also written in the second Psalms. Kinote ito ni Apostol Pablo, Thou art my son, this day have I begotten thee. Oh my. Kung babasahin natin ang context nito, Acts chapter 13, dito ipinapakita ng Diyos na ang kaniyang mga propesiya noon ay kanyang isinasakatuparan ngayon. At nang dumating si Jesus, merong tabak o merong tinatawag na rod na lumalabas sa kanyang bibig. Matatalas na mga pananalita. Para saan? Sa mga tao. At ang pinakamasakit pa, yung mga Pharisees at Sadducees, kanyang sinabihan, mga hipokrito kayo. Mga teachers of the law. Mga aral sa mga simbahan. Religious persons. Ang kanyang mga pinagsasabihan ng mga masasakit na mga salita. At may kasamang pag-judge sa kanila. Sabi niya sa Matthew chapter 23, verse 29 hanggang 33 o 34, ang alam nyo, kung babasahin natin ang context ng Matthew 23, ang context nito ay 7 woes to the scribes and Pharisees. 7 woes. Sabi dito sa verse 29, Woe unto you, scribe and Pharisees, hypocrites! Because you build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous, and say, if we had been in the days of our father, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Wherefore you be witnesses unto yourselves that you are the children of them which killed the prophets. Fill you up the measure of your fathers, you serpents, ye generation of vipers, how can you escape the damnations of hell? Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them you shall kill and crucify, and some of them shall you scourge in your synagogues and persecute them from city to city. Can you imagine ang Panginoon na tumatayo sa maraming mga tao at kanyang pinagsasalitaan ang mga scribes, ang mga Pharisees, ang mga teachers of the law. Sa panahon natin, ang mga pari, mga pastor. Oh my. May daladalang judgment. May mga dalang salita. At ang salita na yan ay hindi para sa kanya, hindi sa kanya nanggaling. Ang salita na yan nanggaling sa Diyos. Keep this in mind. Kung nagsasalita si Jesus ng mga masasakit na salita, kung siya yung nagja-judge, ay hindi siya yung nagja-judge. Kundi yung salita. Kundi yung salita na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang salita na binigay sa kanya at binigyan siya ng authority na ito ay kaniyang sabihin. Sa Book of John, chapter 12, verse 44, hanggang 50. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. And he that seeth me, seeth him that sent me. I am the light into the world. Whatsoever believeth on me should not abide in darkness. And if anyone hears my words and believe not, I judge him not. Sabi niya, I came not to judge the world, but to save the world. Aha, akala ko ba siya magja-judge? Bakit dito, ang sabi niya, hindi siya magja-judge? Pero basahin natin. Sa verse 28, He that receiveth me and receiveth not my words had one that judge him. Aha, yung salita na kanyang sinalita na hindi tinanggap, yun ang magja-judge sa kanila.
the word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Kaya pala siya nagsasalita ng ganon, sapagkat, kung babasahin natin, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment, what should I say and what should I speak? Oh, come on. I know that His commandment is life everlasting whatsoever I speak. Therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Now, babalik ulit tayo dun sa ating unang binasa in the book of Revelation chapter 2. Yung rod na yan ay ibinigay sa mga overcomer that they keep holding the truth. At ang gagampanan ng mga overcomer, magro-rule sila sa pamagitan ng rod, which is the Word of God. Magro-rule sila sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Maghahayag sila ng mga salita ng Diyos. Can you imagine, it's just like Jesus, kung siya ay nagsasalita sa mga Pharisees, Sadducees, teachers of the law, gayon din yung mga pinagkalooban sa mga overcomers ng karapatan, sila rin naman din ay magsasalita ng mga salita ng Diyos. At sasabihin din nila, ang salita na aking sinasalita ay hindi nanggaling sa akin, kundi ito'y ibinigay ng Ama. Kung ako'y nagsasalita, ito'y ang Ama na nagsasalita at ipinagkakaloob lang sa akin. Now the question, kaya niyo bang gawin ang bagay na ito? You say, I'm an overcomer. But come on, if you are an overcomer, He will give you a rod. Authority to rule. Authority para to guide the people, to protect the people, and to lead the people to the right path. Well, kung merong mga propeta noon na nagsasabi ng mga lies na ayaw ng Diyos, meron ding mga pastors, meron ding mga pari, maraming mga nagtuturo na hindi nagsasalita ng katotohanan. Kung ikaw ay nagsasabi na sa iyong katotohanan, you have the authority if you have given the iron rod. Now, tatanungin ko, sino lang ba ang pinagkalooban nito? Yung mga overcomers. Sino ba ang mga overcomers? Oh my. Same power na meron sa Panginoon ay pagkakaloob din sa bawat isa. Hallelujah. Now, kung titingnan natin, ang Diyos ay nagmamahal sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga tupa. Sometimes, kinakailangan natin magsalita ng salita ng Diyos. Kung ito ay may kasakitan para sa ating kapatid, hindi para sila i-condemn, kundi para sila i-lead pabalik sa the path na tama. To protect them. Can you imagine? Ang Diyos is a shepherd in the last days. Ang Panginoon ang siyang naging shepherd, gaya ng kanyang Diyos na Ama, na ibinigay ang kanyang buhay, alang-alang sa mga tupa, meron ding mga shepherd sa huling panahon na ito na pinagkalooban ng salita ng Diyos, kapahayagan ng salita ng Diyos na maglilid sa mga pinili niyang mga anak ng Diyos. Kung ano ang requirement, sabi ng Panginoon, I am a good shepherd, sapagkat binigay ko ang aking buhay alang-alang sa tupa. Ang 1 John chapter 3 verse 16 ay gayon din ang ipinapakita, hindi mo maibibigay ang iyong buhay sa iyong kapatid kung wala kang pag-ibig sa iyong kapatid. Hindi rin ibibigay ng Diyos ang kaniyang bugtong na anak para maggabay sa mga pinili niya, magsalita ng salita ng Diyos na masasakit para i-guide ang tao sa tama kung hindi niya minamahal
ang bawat isa sa akin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. And Jesus gave His life for us. At ang sabi dito naman, and we ought to lay down our lives for the brethren. Can you imagine? Ang pinag-uusapan dito ay buhay. Pero hindi mo magagawa yan kung walang pag-ibig ng Diyos. Jesus, naibigay niya ang kanyang buhay dahilan mahal niya tayo. Tayo din, may bibigay natin ng buhay sa pagkakapatiran dahil mahal natin ang kapatiran. Kung si Jesus ay nagsalita ng mga masasakit na salita dahilan para tayo ay maigabay, madiscipline, maiprotektahan, ang bawat isa sa atin ng mga overcomers who hold on the truth ay meron ding authority na sabihin ang mga salita ng Diyos to guide ang mga kapatiran, ang tao sa tamang path. Hallelujah. Sa Proverbs chapter 12, verse 1, ito naman yung kalagayan na pinagsasabihan. Ang sabi sa verse 1, whosoever loves discipline loves to learn. Tama po ba? Kung tayo tinituwid, gusto nating matuto. Whoever hates to be corrected is, masakit na sa salita, is stupid. Whoever hates to be corrected is stupido. Yan ang salita ng Diyos. Masakit. Which is true. Pero, kailangan gawin ito upang ikaw ay may balik, upang ikaw ay may correct, upang ikaw ay may tama. The only purpose ng rod is to guide, to protect, upang ikaw ay hindi mapahamak. Hallelujah. Sa chapter 3 ng Proverbs, verse 11 hanggang 12. My son, don't reject the Lord's discipline, and don't be angry when He corrects you. The Lord corrects the one He loves, just as the father corrects a child He cares about. So ganun pala. Ang pagkukorek ito ay pagpapahiwatig na mahal mo ang iyong anak, ang isang tao. And that is the reason hindi natin dapat tayong mga magulang hiwalay ang pamalo, ang rod sa ating mga anak sapagkat yan ang gabay nila. Hallelujah. At ang rod na yan ay hindi iyong prinsipyo, karunungan, kundi yan ay ang mga salita ng Diyos. Okay? I hope na nasusundan nyo ako, brothers and sisters. Again, balik tayo dito sa Revelation chapter 2, verse 26 hanggang 27, sa King James Version, ang sabi dito, and he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nation. He shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter shall be broken to shivers, even as I receive of my Father. Oh my. Kung paano niya na-receive from His Father, our God, ayun din ipagkakaloob sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Wala siyang itasantabi para sa Kanya, kundi kung ano ang ibinigay sa Kanya, yun din ang ibibigay sa mga bawat na mga mag-overcome sa mundong ito. And that is the reason yung overcomer na yan, ayan din yung nasa Revelation chapter 12, na pwede ko sabihin, verse 5. And she brought forth a man-child who was to rule all the nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to His throne. Well,
Hindi tayo magdidig dyan, pero isa lang ang pinapakita na kung papaano na nasa Panginoon, ibinigay ang rod na yan, ang gagawin ng mga overcomer na nakatanggap ng rod na yan, ay magro-rule din sa bawat nations. Hallelujah. At yan, tinatawag na man-child na yan, was caught up unto God. Maraming pagtatalakay patungkol dyan, pero tingnan nyo yung word na caught up unto God. It's a symbolic kung sino yung mga yan. And that is the reason, ang ating Panginoon, sa John chapter 17, verses 1 hanggang 6, tingnan nyo kung paano niya ito ipinapakita, kung paano niya ito ibinibigay. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that the Son also may glorify thee. As thou had given him power over all the flesh. Sabi ni Jesus, kung paano mo ako binigyan ng kapangyarihan dito sa lupa, dito para sa sangkatauhan, that he should give eternal life to many as thou hast given him. And this is the life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Ang sabi ni Jesus, I have glorified thee on earth, I have finished the works which thou gavest me to do. At sabi niya, and now, Father, glorify thou me with thy own self, with the glory which I had with thee before the world was. Sabi dito sa verse 6, I have manifested thy name unto the men, which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them, and they have kept thy word. Meron pinili ang Panginoon. Kung paano ipinagkaloob sa kanya ng Ama, ipinagkaloob din niya ito sa mga dumirinig sa kanyang mga salita. Kung anong merong kapangyarihan sa Panginoon, I do believe na meron din kapangyarihan ang bawat na tumanggap ng mga salitang ito ng ating Panginoon. Can you imagine sa John chapter 17 verse 2, binigyan mo ko ng authority over all the flesh to govern the people with rod, with the word of God. Na ang word of God na yan ay manifested. At yun naman din ang pinagkaloob ko, ang lahat ng binigay mo sa akin, sa kanila na siyang tumanggap sa akin. Now, pagpapasa ito ng baton. Naintindihan natin yan? Pagpapasa ito ng baton. Now, ikaw naman ang tumakbo ngayon. Paano ko ginawa? Nagbigay ng ehemplo ang ating Panginoon. Ikaw naman ang tumakbo ngayon. At meron ka ng pattern. Meron ka ng ehemplo, kundi ang ating Panginoon. It's the same thing na sinasabi natin, a revelation. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 1, verses 1 hanggang 3, ang sabi dito, this is the revelation from Jesus Christ, which God gave Him. Sino nagbigay ng revelation kay Jesus Christ? Ang Diyos. For what purpose? Purpose? To show His servants what must happen soon. And Christ sent His angel to show it to His servant John. So kung titingnan natin, ang Diyos na mayroong revelasyon ay ibinigay ito kay Jesus, which is na ating nakita sa mga passage na ating nabasa, na mayroong binigyan siya ng salita ng Diyos, ng authority ng Diyos. At kung siya ay nagsasalita, hindi sa kanyang sarili, kundi galing sa Diyos. At yun din naman ang ibibigay niya sa mga servant na revelation. At ang ginawa ni Jesus, meron siyang anghel, ipinagkalooban niya ng salita, at ibinigay ito kay John, the servant. At ang si John na yan, ibinigay ito
sa mga 7 churches. Alam natin yan sa Revelation chapter 1. At ang sa verse 3, o sa verse 2, who has told everything he saw, it is the truth that Jesus Christ told him, it is the message from God. Great blessings belong to the person who reads the words of this message from God and to those who hear this message and so what is written in it. There is not much time left. Well, magpapahiwatag lang ito na wala ng panahon. Sa huling panahon na ito, tiyagain na natin. Total, malapit na naman. Sabi nga nila, sa isang karera, kapag malapit na sa finish line, ibigay na natin daw ang buong lakas. Takbuhin na natin ang finish line, tapusin na natin ito. Ibigay natin ang lahat. Pagod man tayo, huwag tayong mapagod sapagkat nakikita na natin ang finish line. That is the reason, sabi ko, Lord, pagod na ako. Pagod sa trabaho, pagod sa ngunit, Lord, salamat. Binigyan mo ako ng punting salita na kailangan magpatuloy. Kailangan gawin ang trabaho na inilaan sa bawat isa sa atin. And he that continue and hold on the truth and doing the works, hallelujah, he will grant us, sabihin na natin, ng reward ng pagkakaloob ng Diyos, ng ating Panginoon, rather. Sabi ni Apostol Peter, Panginoon, anong makakamtam namin sa pagsunod sa iyo? Anong resulta ng aming pagsunod sa iyo? Ano ang reward na aming matatanggap? Tinanggihan namin ang lahat. Ang aming mga mahal sa buhay na pumipigil sa amin, ang aming mga trabaho, ang lahat-lahat tinanggihan namin para sumunod sa iyo. Ano ang reward na meron kami na makukuha sa iyo? Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 19, verse 28. And sabi niya, and Jesus said unto them, verily I say unto you, that you which have followed me, in the generation when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Maghahari ka, nakasama ni Kristo na magja-judge. Brothers and sisters, huwag kang matakot sapagkat unang-una, hindi naman literal ang gagaling sa iyo ang pagja-judge. It is the Word of God, it's the revelations of God na ipinagkaloob sa iyo na iyang ipagkakaloob din naman. And that is the reason, alam nyo, brothers and sisters, hindi lahat ng mga mananampalataya, hindi lahat na nagtatawag sa ating Panginoon ay merong kapahayagan na merong ito. Sometimes makikita natin ang mga aral sa huling panahon is good, moral character lamang, sometimes entertaining. Pero nasa ngayon ang sinasabi ng mga purong salita ng Panginoon na magsasabi ng purong katotohanan sa bawat isa. Na magsasabi ng hindi sabihin natin na malambing na pananalita kundi merong sakit. Sapagkat ang mga salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, hallelujah, hindi yan mga salita na ano sa iyong puso. Sabihin natin ito yung magpapalibang sa iyo. Kundi meron niyang pagkukorek, meron niyang pagdidiscipline, meron niyang judging sa iyong mga ginagawa. Walang iba kundi sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kung alam mo ang katotohanan, sabihin mo ang katotohanan. Hallelujah. At sa Book of Revelation, kung makikita natin sa chapter 10, sa Book of Revelation chapter 5, ng ating Panginoon na nagumpay na yan, siya ang nagbukas ng selyo. Dati, ang selyo ay sarado. In the book of Daniel, chapter 9, verse 12. Chapter 12, verse 9, rather, hanggang 10. Sabi ni Daniel, he answered, go on about your life, Daniel. The message is hidden. It will be a secret until the time of the end.
Many people will be made pure, they will make themselves clean, but evil people will continue to be evil. And those wicked people will not understand these things. But the wise people will understand them. Only the wise people will understand them in the last days. Sino yung mga wise? Well, alam natin, merong 5 foolish virgin, merong wise virgin. Bakit nakapaghanda ang wise virgin? Dahil meron silang revelation. Hindi sila nagkulang ng langis. Ang mga foolish virgins sa Matthew chapter 25, yun ang mga nagkulang ng langis. At yun ang mga hindi nakasalubong sa pagdating ng bridegroom. At sa panahon ng Revelation chapter 10, bumaba ang, basahin nga natin, verse 1. Hindi na ito saradong aklat, kundi bukas na aklat, sapagkat sino ba yun ang galing sa langit na bumaba? Hindi naman din yun na nagumpay ang ating Panginoon sa Revelation chapter 5 na merong karapatan, worthy na magbukas ng mga aklat na may selyo. At sa Revelation chapter 10 verse 1, and I saw another mighty angel come down from heaven and clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was it were the sun, and his feet as pillar of fire. Verse 2, and he had in his hand a little book open. Dating sarado sa Revelation chapter 5, ngunit binuksan na. Now siya naman bumaba, nabukas na. And he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth. At kung babasahin natin ng verse 8, tatalon tayo, the voice which I've heard from heaven spake unto me again. This is John speaking. And he said, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. At sabi sa verse 9, and I went unto the angel, and he said unto him, give me a little book. Yung book na ito ay bukas. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but shall be in my mouth sweet as honey. It's a figurative. Ngunit ang ginawa nito ni John, ni-receive niya ito, kinain niya. At verse 10, and I took a little book out of the angel's hand, and I ate it up, and it was in my mouth, sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. As a verse 11, and he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. That's the order na mga nakareceive ng revelation, nakareceive ng mga salita na bukas. Yung mga salita na hindi nilagay ng mga flowering, ng mga bulaklak upang ito ay tanggapin ng may kasayahan, kundi mga salita na yan na may tabak, na parang tabak na magkadalawa ang talim nito. Magkabilang talim nito. Sino ngayon na magsasalita ng mga salita ng Diyos sa panahon natin ngayon? Kung ang Panginoon, can you imagine, tumatayo sa mga synagogue, tumatayo sa gitna ng mga Pharisees, Sadducees, mga teachers of the law, at sinasabi ang katotohanan. Can you imagine that? Siguro yung mga street preacher, kung nakikita natin, parang ganun. At nagsasabi na may katapangan ng salita ng Diyos. Sino ngayon niya ang mga gagawa niyan? Hallelujah. Remember na ating babasahin sa Revelation chapter 2, verse 25 again, only hold on the truth you have until I come. I will give power over the nations of those who win the victory and continue until the end to do what I want. They will rule the nations with an iron rod. They will break them to pieces like clay pots. Oh my, this is a responsibility ng mga bawat nakatanggap. But do not worry. Yung overcomers na yan, and I do believe, hindi ka magiging overcomer
kapag wala ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi ka makapag-hold on sa katotohanan kung wala ang Panginoon sa iyong buhay. Kung sa iyo lang yan, bibigay at bibigay ka. Ngunit kung ang meron kang Kristo, hallelujah, na nagsabi, sabi niya sa John chapter 16 verse 33, and I'm ending, closing. Sabi niya, John 16 verse 33, I have told you these things so that you can have peace in me. In this world, you will have troubles. Come on. But be brave. I have defeated the world. I have overcome the world. Napatunayan ito ng Panginoon na siya'y naging overcomer. Sino magiging overcomer? Siya na may Kristo sa kanyang buhay. 1 John chapter 4, verse 4. Ang sabi doon, you are from God, little children, and have overcome them, because greater is He, greater ang ating Panginoon, who is in you, na nasa inyo, na nasa bawat isa sa atin, than He who is in the world. Hallelujah. You will be an overcomer, brothers and sisters. You can hold on the truth kapag ang Panginoon ay nasa inyo. At habang sa aking pagbulay-bulay, napakasarap pakinggan ang mga salita ng Panginoon at dumating sa aking isip. But sometimes, hindi ako nakakapagpatuloy sa pag-hold on ng katotohanan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sometimes hindi tayo nag-agree kung anong gusto niya. Habang ako'y nagbubulay-bulay, tumating sa aking puso nang sabi, how to activate heaven's power. Paano may activate ang kapangyarihan na nasa langit? Hanggang sa dumating ang karanasan na aking naranasan nung linggo. You cannot give power kung wala kang unity with our Christ. Alam niyo kung bakit? Sometimes, ang pagiging isa ay kinakailangan merong differences. Hindi naman pwedeng maging isa ang isa kung wala silang differences. Diba? So, minsan kinakailangan magkaroon ng kaisahan. Sa Amos chapter 3, verse 3, how can men walk together except they are agree? Alam natin ang buhay natin dito ay meron tayong pagkakaiba-iba. Pero, magkakaroon lang tayo ng kapangyarihan dahil magkaiba tayo, magkaiba ang Panginoon, pero kung tayo nag-agree sa Kanya, may kapangyarihan na ibibigay. Alam niyo kung bakit? Sa baterya po, sa baterya, meron tinatawag yan na positive at saka negative. Para magbigay ng power. Sino ba nakakaalam yan? Pag parehas positive, walang power yan. Walang kaisahan yan. Repel yan di ba? Same, sabihin natin polarity, repel. Different polarity, attracts. I hope na nasusundan nyo. Yung mga nag-aral sa mga automotive, sa mga principle na yan, meron po laging positive at negative. Hindi makakapag-produce ng power ang baterya kapag parehas positive ang polarity. Kailangan magkaiba sila. Pero kailangan nilang magkaroon ng kaisahan para magbigay ng power.
Siguro madaling illustration ito. Ang lalaki plus lalaki ay hindi magpo-produce ng tao. Gayon din ng babae. At babae ay hindi pwedeng mag-produce ng babae, ng anak. Only the man and woman ang may kakayanan na makapag-produce. They are different, pero pag sila ay nagsama, may merong produce na power. It's the same thing in spiritual. You are spiritual. Ang ating Panginoon ay spirit. But if we agree together with Him, it will produce a spiritual, heavenly's power. Maraming pa sanang pwedeng mga scriptures na magpatungkol dyan. Ngunit magbigay lang ako ng mga kakaunti. Sabi dito sa Matthew chapter 18, verse 19 hanggang 20. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching any things that they shall ask, it shall be done for them for my Father which is in heaven. Kung meron daw nag-agree dito sa lupa, pinagkaisahan, at ito ay pinalangin sa Panginoon, at ang sabi dito, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Ipagkakaloob sa iyo, pagkakaloob sa kanila na nagkasundo ng Ama na nasa langit. Sometimes healing, hindi nagmamanifest ang kapangyarihan sapagkat sometimes hindi nagkakaroon ng kaisahan sa isang iglesia. Come on. Pero kung merong kaisahan sa pananampalataya, ang kapangyarihan na nasa langit ay pwedeng ipagkaloob. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their lands. Nakita ninyo? To activate the power from heaven, you must be, sabihin natin, united in Christ. That is the reason, sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayong mga sanga. Ang sanga na hiwalay sa akin, ang sanga na hindi umaagri sa akin, ay walang magagawa. Pero kung ang sanga ay naka-abide parati sa akin, hallelujah, ask and it shall be done unto you of my Father. That is the reason, alam mo sa iyong puso kung ikaw ay kaisa ni Kristo. We have differences. Nagkakamali ako, ang Panginoon ay perpekto. But positive and negative attracts. It will give power. And that is the reason, ang babae ay hindi pwedeng maging lalaki. Dapat ang babae ay lagi siyang nagpapakumbaba. What I'm trying to say here is, hindi parehas lagi kayong marunong. Dapat ang isa sa inyo ay hindi ganun karunong para kayo magkaroon ng kaisahan. Kapag ang mag-asawa ay parehas matalino, asahan mo, meron niyang arguments, walang pagkakaisa. Pero kung merong isang babae na nagpapasubmit sa kanyang asawang lalaki, that is scriptural. Well, it will produce power. I'm talking about spiritually and literally, or sa pang-araw-araw nating buhay. It is applicable. And that is the reason, ikaw na spiritual at ang Panginoon ang Espiritu, kung tayo merong kaisahan sa Kanya, it will activate spiritual things. Hallelujah. And that is the reason, mapapanatili ang overcomer kung tayo ay patuloy nagpapasubmit sa pagtuturo at pangunguna niya. Amen? Hindi lahat na may espiritu ng ating Panginoon ay may gayon ng kakayanan upang mananagumpay sa mundong ito. But it takes time hanggang iyong ipaubaya ang iyong buhay sa Kanya na may kontrol ng iyong buhay. Na magmamaneho ng iyong buhay, na igagabayan ka at ikaw ay ibabalik
doon sa orihinal na kalagayan natin sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating Diyos na buhay sa gabing ito. Hallelujah. Tayo po'y tumayo at atuwitin natin, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Can you imagine, si David, nang inawit niya yan, ay meron siyang kapahayagan. Hindi lang yan basta inawit ang bagay na yan, kundi yan ay kanyang naranasan sa kanyang buhay. Nung nakita ni David na wala siyang magagawa, ngunit ang Diyos ay merong higit na magagawa sa kanyang buhay, natutunan niya na ipaubaya ang kanyang buhay sa Diyos. Early in the morning, nananalangin siya at nagsisik siya ng gabay ng Diyos. Diyos, ano ang gagawin ko sa araw na ito? Lead me kung ano ang nais mong ipagawa. It's the same with Jesus. Bago siya gumawa ng mga miraculous na mga gawa ng Diyos, nananalangin muna siya doon sa mountain. Hallelujah. Siya nung sabi, "Ama, ano ang aking gagawin? Ano ang aking sasabihin?" And that's the reason sa John chapter 12, magsasalita lang siya kung ito'y pinapasabi ng Ama. Gagawa lang siya kung ito'y papakita ng Ama. Can you imagine? Sa Kanya ay buo na ang lahat. Bago pa siya bumaba sa mountain, alam niya na ang Kanyang gagawin sapagkat ito ay ipinakita na sa Kanya ng Ama. At alam niya na kung ano ang Kanyang sasabihin sapagkat ito ay inihayag na sa Kanya ng Ama. At walang iba Kanyang gagawin. "Here I am, your vessel." Sasabihin ko at gagawin ko kung ano ang iyong nais ipagawa. It's the same with Apostle Pablo in Galatians chapter 2. Ang kanyang ginagawa sa mundong ito ay kundi manampalataya sa ating Panginoon na nasa Kanya na nagbinigay ang Kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Oh, hallelujah. Kung matututunan din natin ang mga bagay na ito, makikita nyo ang pinakamainam ng buhay ng mga tupa na walang ibang inangadang Diyos kundi para sa ating kabutihan. Awitin natin ngayon ang may kapahayagan ang Psalms chapter 23. "The Lord's my shepherd." Hallelujah. It is your goodness to us, Lord. It is by your grace, O Lord. Salamat, hallelujah, sa biyaya mo. Salamat sa iyong mercy, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal, hallelujah, na iyong ipinapakita sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong mga salita. Salamat sa mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Salamat dahilan, Panginoon, Ikaw ay nagpapakita sa amin kung gaano mo kami kamahal, gaano kami pinagmamalasakitan mo, kung paano ang aming dapat gawin, kung paano, Panginoon, ang aming Panginoon na iyong pinakita sa aming, hallelujah, sa gabing ito, na siyang, Panginoon, naging isang vessel na mayroong kakaisahan, hallelujah, sa iyo, O Diyos, na kung ano ang iyong sasabihin, yun lamang ang aming Panginoon ang kanyang sasabihin. Kung anong iyong ipinapagawa, yun lamang ang kanyang gagawin. Lord God, gayon din ang bawat isa sa amin. Lord, gaya ng aming inawit, and I will trust you, Lord. I will trust in you, Lord. At Lord, hallelujah, kung iyong nais kami, Panginoon, akayin, hallelujah, hindi man namin to nakikita ng pinakamainam sa hinaharap, ngunit Lord, ang iyong staff, ang iyong rod, which is your word, O God, hallelujah, ang aming lalakaran at aming sasampalatayanan. At sa dulo ng aming pagsunod sa iyo, dulo sa aming pananampalataya sa iyo, aming masasaksihan na ang pinakadulo nito ay para sa pinakamainam para sa amin. Hallelujah. Salamat, O God, hallelujah, sa kasimplihan ng iyong mga salita. Give us, Lord God, hallelujah, ng pananampalataya ng katulad ng aming Panginoon. Hallelujah, na kayang lakaran, hallelujah, kahit doon sa krus ng Kalbaryo, kanyang ibinigay ang kanyang buhay. Lord, gayon din kami ng mga mananampalataya sa iyo, Diyos. Makita nawa ang aming buhay na aming ibibigay sa iyo, Diyos. Father God, Ikaw ay nagpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak sa amin. Gayon din naman ang aming dapat gawin bilang isang nagmamahal sa iyo, Diyos. Ibigay ang aming buhay sa iyo, O Diyos. At Ikaw, O God, ang mag-maneuver, mag-take control, gaya, hallelujah, ng clay, hallelujah, na Ikaw ang aming potter. Mold us, O God, according sa iyong kalooban, according to your will, according to your purpose, O God. At
Lord, ikaw ay maluwalhati sa iyong ginawa. Ikaw ay maluwalhati sa vessel na iyong, Panginoon, minomold. At we are your vessel, Lord. Hallelujah. At ikaw ang siyang, O Diyos, hallelujah, na patuloy na umakay, bumatak sa bawat isa sa amin, na huwag manghinawa, huwag maghimagod, kundi, Panginoon, lubos na sumampalataya at magtiwala sa iyo lamang. Pinaubayan namin ang aming mga buhay minsan pa sa iyo, Lord. Ang iyong mga salita ay patuloy kang gumawa sa aming buhay. Mag-expound ka bang iyong mga salita sa amin, Lord. Hindi dumadalangin kami sa banal na Espiritu, our great teacher, na siyang magturo pa sa amin, Lord. At magdagdag ng mga salita na ito, Panginoon, hallelujah, magmaapaw sa aming puso, sa aming kaisipan, hallelujah, ng kagalakan. Sapagkat, Lord, sa huling panahon na ito, Lord, hallelujah, kami ay mananagumpay dahilan meron kaming natanggap. Meron kami, Panginoon, hallelujah, na nalaman. At meron kaming kahandaan sapagkat ikay nagbigay ng instruction, sapagkat ikay nagbigay ng kapahayagan. Salamat at hindi mo inilihim sa bawat isa sa amin, kundi kami, Panginoon, ay pinaglaanan ng mga salita. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Lord, at sa aming pag-uwi, aming hinihiling sa iyo, Diyos Ama, na patuloy kang, Panginoon, mag-ingat kung paano mo kami iningatan parito, Panginoon, O Diyos. At ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat, hallelujah, paroon sa aming mga tahanan. Lord, i-bless mo po ang mga nanonood sa online, Panginoon, Lord. Ikaw ang mag-akay sa kanila, Lord, at ikaw ang bigay sa kanilang puso at pakauhawa ng mga salita mo, Lord. At higit sa lahat, hallelujah, sa huling panahon na ito, Lord, gaya ni David, ang kanyang kagalakan ay pumaroon, hallelujah, sa bahay panambahan, sa tahanan na kung saan ang iyong presensya, O Diyos, ay naroon na iyong ibinubuhos. Lord, gayon din ang iyong pagkaloob sa bawat mga nanonood na magkaroon ng alab, magkaroon ng desire, hallelujah, na magkaroon ng true fellowship sa iyo, Lord God, na kung saan, Lord, ang hallelujah, alam namin mula rito, hallelujah, ikaw ay may kakayang gawin sa bawat tahanan, sa bawat buhay ng mga bawat makikinig. Bless them, Father God, at sa iyo pinapaubaya ang lahat sa iyong makapangyarihang kamay. Itong aming patuloy na hinihiling at sinasamo. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah.